So, ang second step po para makagawa po tayo ng lesson, matapos natin yung ginagawa natin, is maghanap po tayo ng picture para sa topic na gusto natin gawin. For example, sa food, pwede tayong pumunta sa internet or maghanap ng CD na may mga pictures, or maybe gamitin yung cellphone nyo or camera nyo para mag-picture ng mga picture about food. So, ngayon po, ang requirements po na format ng picture is JPG, BMP, GIF. So, yun po ang mga kailangan. Yung PNG po as hindi siya accepted ng program na to. So, we highly recommend JPG dahil mas maliit po yung file size niya. So, in case na nakahanap na po kayo ng mga pictures, ano po yung requirement para magamit siya ng program? Ang kailangan po ay yung file name po ng program ng picture na nahanap nyo ay the same sa vocabulary word na ituturo nyo. Sa kasong ito, makikita nyo, meron na akong example dito. May mga food na ako dito na na-collect. Kung mapapansin nyo, ang file name niya is bacon, picture ng bacon, bread. Bread din po yung file name niya. So, it should be the same kung ano man yung picture nyo. Kung napapansin nyo, JPG po siya. So, huwag niyo pong kakalimutan that the file name should be the same as your vocabulary word. So, after po nyan, kailangan niyo pong i-copy to sa isang folder. So, kailangan siyang i-collect and then pupunta po tayo sa USB. Kung nasaan yung program natin, ito po yung folder niya. Meron po diyang folder na pictures. Pag in-open po natin yan, nandito po yung dalawang topic na create natin kanina, food and colors. So, pag binuksan po natin yung food, wala po siyang laman. So, dito po natin ilalagay yung mga pictures na nag-gather natin according to their file name. Dapat po file name niya is the same as the vocabulary word na gusto niyo pong ituro. So, pinaste ko po siya dyan. Then, yun po ang second step.